Sa video ito, tuturo ko sa inyo kung paano i-register ang inyong pag-ibig number through online. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So kung may pag-ibig number na kayo at gusto nyo na lang itong iparegister online, sundan nyo na lang po ito. Unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang virtual pag-ibig. And then hanapin at i-click na lang natin itong pag-ibigfundservices.com. Itong sa baba ng Pag-ibig Online Services. And then may makikita po tayong ganito. So dito i-click na lang po natin itong box katabi ng I have read para ma-checkan. At kung may check na, pwede na po nating i-click itong proceed. And then mapupunta na tayo sa virtual pag-ibig. So dito hindi pa tayo makakapag-login guys. Kasi pag-ibig number lang yung meron sa atin. Pero hindi pa naka-register ito online. So para ma-register yan, i-click na lang natin itong create account. At may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po itong continue. At pagkatapos may makikita kayong option dito kung ano yung gagamitin ninyo sa pagpaparegister ng inyong pag-ibig number online. So bali may tatlong option po kayo dito. So pwede nyo gamitin yung Pag-ibig Loyalty Card Plus ninyo kung meron kayo para makapag-register. Pero kung wala naman at isa kayong OFW, pwede nyong gamitin yan at ito yung i-click ninyo, Account Creation for OFWs. Pero kung wala kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus at hindi naman kayo OFW, itong pangalawa yung piliin ninyo. Itong Create and Activate Your Account Online. So kayo na pong bahalang pumili kung ano yung meron kayo, yun yung pipiliin ninyo. So kagaya ng client ko, wala siyang Pag-ibig Loyalty Card Plus at hindi naman siya OFW, kaya itong Create and Activate Your Account Online yung pinili niya. So kapag ganun, i-click na lang natin itong click here. At may makikita tayong reminder dito. So bago daw tayo magpatuloy, dapat nakahanda na ang mga sumusunod na nandito. So una ay yung pag-ibig number. So dapat meron na kayong pag-ibig number ninyo. Then i-click nyo itong next. Pangalawa ay yung active na mobile number. So make sure po active yung mobile number na ilalagay ninyo or ipaparegister ninyo kasi magsasend po sila ng OTP doon para ma-receive nyo po at malagay nyo yung OTP na sinend nila. So i-click nyo na lang po itong next at pangatlo ay email address. So dapat meron kayong active na email address. Make sure na mabubuksan nyo po yung email address kasi magsasend po sila ng link doon. At kung okay na, i-click nyo ulit itong next para makita nyo yung pang-apat na requirements. Ito na po yung valid ID. So kailangan yung picturean yung dalawang kopya ng valid ID ninyo. So nandito naman po yung listahan ng mga valid IDs and documents na tinatanggap nila. So check nyo na lang po dito kung meron kayo ng mga valid IDs and documents na kinakailangan nila. And next, i-click natin to. At dapat maghanda daw kayo ng selfie photo na hawak ninyo yung valid IDs or documents na isasubmit ninyo. So kagaya po ng nandito sa picture. So kung okay na at ready na lahat, may pictures na kayo at kumpleto na yung requirements ninyo, i-click nyo na po itong next. At may makikita tayong ganito, kung ready na ba daw kayo, i-click nyo na lang po itong proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-create and activate ng ating pag-ibig number through online. So dito kailangan nating ilagay yung pag-ibig number natin. So ilagay na lang po natin dito. So kagaya niyan, nalagay ko na po, pero sample lang po yan, 000 lang yung nilagay ko. Pero dito na tayo sa baba sa paglalagay ng member's last name, first name at middle name. So make sure guys na magkatugma yung pagkakalagay ninyo ng last name, first name at middle name. Kasi kung magkakabaliktad yan, magkakaproblema po kayo sa registration. At kung wala naman kayong middle name guys, pwede nyo i-click itong box ng katabi ng no middle name para ma-checkan. Pero kung meron kayong middle name, huwag nyo na pong galawin yan. At next, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng date of birth. So i-click nyo na lang po ito. Then hanapin nyo na lang po dito kung ano yung date of birth niyo at kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na po itong set. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mobile number. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay niyo dito kasi magsasend po sila ng OTP sa inyo. Kasi kung hindi active yung ilalagay niyo at hindi niyo ma-receive yung OTP, hindi po kayo makaka-proceed.
So ilagay nyo po yung active na mobile number. And then i-double check nyo na po lahat yung mga nilagay nyo dito at kung okay naman at wala naman problema, pwede nyo na pong i-click itong proceed. At may makikita kayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa mobile number na na-register ninyo. So kung okay kayo dyan, i-click nyo na lang po itong okay. And then mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng OTP. So by the way guys, may marireceive kayong text na kagaya nito at nandito yung OTP. So ito yung ilalagay ninyo dito. At pagkatapos kung nalagay nyo na, pwede na kayong mag-proceed. I-click nyo na lang po itong proceed. And then mapupunta na tayo dito sa pag-fill up ng member information. So nandito na po yung pag-ibig number ninyo at yung pangalan ninyo kasi nakapag-fill up na tayo kanina. And then mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng email address at confirmed email address. So make sure po yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan pa ninyo kasi magsasend po sila ng email doon. At make sure magkatulad yung email address at confirmed email address na ilalagay ninyo para makaproceed po kayo. Kasi kung hindi magkatugma, may makikita po kayong ganito, not match. Pero kung magkatugma na, meron kayong makikitang match na kulay green dito. So ibig sabihin, magkatulad na po. At next dito naman tayo sa baba sa pagpili ng mga tanong na kailangan ninyong lagyan ng sagot. Yes po, pipili kayo ng 3 tanong na nandito. At kailangan yung sagutan yan. So dapat yung sagot na ilalagay ninyo ay madali nyong matatandaan or mas maganda tama sa mga tanong yung sagot na ilalagay ninyo. Kasi napaka-importante po nito, if ever nakalimutan nyo yung password ninyo, pwede nyo pong magamit ang mga tanong na ito para pag nag-recover kayo ng password ninyo, sasagutan nyo na lang po yung mga tanong na nandun para makaproceed po kayo. So kagaya nito guys, may 3 tanong na akong pinili at meron na din akong 3 sagot na nilagay. So make sure guys na madali nyo matatandaan yung sagot na nilagay ninyo. Dapat tugma sa tanong na nilagay niyo yung sagot para madali nyo ma-recover yung account niyo if ever may mga problema. At kung okay na dito na tayo sa baba sa paglalagay ng address ninyo. So kung outside of the Philippines kayo pinanganak, i-click nyo itong box para ma-checkan. Pero kung sa Pilipinas kayo pinanganak, huwag nyo na pong galawin yan. At kailangan nyo nang mag-fill up dito ng region, province, at city and municipality. So make sure unahin nyo yung region, then province at yung city and municipality yung huli para makaproceed po kayo. At kung okay na dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So ilagay nyo po dito yung last name, first name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. So ulitin ko guys, may nakalagay naman dito na last name, first name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. Kasi marami yung nagko-comment na hindi sila nakaproceed, na reject yung application nila kasi mali pala yung mother's maiden name na nilagay nila dito. So ulitin ko, unahin nyo yung last name, then comma, then first name, then comma, then middle name. At next dito naman tayo sa baba sa pag-a-upload ng valid IDs and documents na kinakailangan nila. At kung gusto nyo malaman kung ano yung mga valid IDs and documents na tinatanggap nila, i-click nyo na lang po itong here. So nandito po yung mga valid IDs and documents na tinatanggap nila. So kayo nang bahalang pumili dito kung ano yung gagamitin ninyo. At pagkatapos kayo nang bahalang pumili dito kung ano yung gagamitin ninyo. For example, passport guys, isa lang na valid ID yung isasubmit ninyo, passport lang, okay na po yan. Pero kung wala kayong passport at other IDs yung gagamitin ninyo, i-click nyo na lang po ito. Pero kung hindi passport yung isasubmit ninyo, kailangan nyo mag-submit ng 2 valid ID or document. So i-click nyo na lang po itong select ID type, then piliin nyo kung ano yung mga valid IDs and documents na isasubmit ninyo. So bali 2 po yan kasi wala akong passport. At pagkatapos kung nakapili na kayo, pwede nyo nang i-click itong select file para i-upload nyo yung picture ng valid IDs and documents na isasubmit ninyo. So kagaya lang nito, driver's license, tapos nakapag-upload na ako ng picture dito. So ito yung pangalan ng picture. Then dito sa baba, SSS ID yung gagamitin ko. Then i-click ko itong select file para makapag-upload na. At kung nakapag-upload na kayo ng pictures, ganito na po yung makikita ninyo. So makikita nyo po yung pangalan ng picture dito. At kung okay na dito naman tayo sa baba sa pag-upload ng selfie photo. So dito i-click na lang po natin itong select file. So dapat ganito po yung pagka-take ninyo ng picture. Hawak nyo yung valid ID or document na isasubmit niyo. Kung passport, isa lang yung hahawakan ninyo. Pero kung 2 valid ID yung isasubmit niyo, dapat ganito po.
So kayo nang bahalang pumili, dapat nasa maliwanag kayong area at dapat nakikita yung buong mukha ninyo at dapat nababasa din yung details sa ID na hawak ninyo. At kung na-upload nyo na yung picture, may makikita kayong ganito, pangalan ng picture dito. So ibig sabihin yan, okay na po yan, then proceed na tayo dito sa baba. So dito i-click na lang po natin itong box katabi ng I certify para ma-checkan. At kung may check na, i-click na lang po natin itong submit. After that, may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-create niyo ng virtual pag-ibig account online. At mag-aantay na lang daw kayo ng text kung activated na yung virtual pag-ibig account ninyo online. At wala pang isang minuto guys, may na-receive na akong text na kagaya nito na successful na daw yung pag-create ng virtual pag-ibig account. Pero hindi pa ito yung text na aantayin natin para ma-activate yung account natin. After 2 working days, may na-receive na naman akong text na ganito. Sorry, we are unable to activate your virtual pag-ibig account. Kasi nga, mali pala yung pagkalagay ko ng mother's maiden name. So nauna yung first name, then middle name, then last name. So nagkabaliktad kaya hindi nagmatch yung record ko kay Pag-ibig at na-reject yung application. So ang ginawa ko, nag-apply ako ulit. After ilang araw, may na-receive na akong ganito. Congratulations, your virtual Pag-ibig account has been activated. So ganitong text po yung aantayin ninyo. Once may ma-receive kayong ganito, ibig sabihin yan, activated na po yung virtual Pag-ibig account ninyo online. At may email din akong na-receive na ganito, your virtual Pag-ibig account has been activated. So, ibig sabihin yan, activated na yung account natin. So, kailangan na nating mag-login. So, i-double check nyo po dito sa pinakababa ng email guys. Kasi may nakalagay po dito na password. So, bali ito yung one-time password na gagamitin ninyo. So, i-copy nyo po itong password na nandito kasi napaka-importante po nito. So, i-copy nyo po yan. At kung na-copy nyo na, pwede nyo na pong i-click itong click here na nandito sa taas. And then, mapupunta na po tayo dito sa first time login. So, dito kailangan natin ilagay yung email address natin. Then, dito sa baba, ilagay po natin yung temporary password. Yung pinakopy ko sa inyo kanina, yung nasa email, yun po yung ilalagay ninyo dito. So, yung email address na ni-register ninyo, tapos yung temporary password na nasa email address ninyo. At pagkatapos dito na tayo sa baba sa paglalagay ng new password at confirm new password. So make sure daw yung password na ilalagay ninyo nasa 8 characters yung ilalagay ninyo. So hindi bababa ng 8 characters at dapat meron kahit isang maliit na letra at dapat meron kahit isa lang na malaking letra at dapat meron kahit isa lang na number. So dapat yung password na ilalagay ninyo madali lang pong matatandaan para hindi nyo po makalimutan kaagad. So kung okay na at na-fill upan nyo na lahat, pwede nyo naman pong i-double check. Then pagkatapos kung okay na, pwede nyo nang i-click itong submit. At may makikita tayong ganito na successful daw yung pag-reset ninyo ng password. So napalitan na yung one-time password at yung bagong password na yung gagamitin ninyo. At kung okay na, pwede nyo nang i-click itong okay. So balik na tayo dito sa virtual Pag-ibig pero hindi na tayo mag-create ng account dahil activated na yung account natin. So i-click na lang po natin itong login. And then may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po itong continue. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng email address at yung password na ginawa natin. So i-double check nyo na lang po maigi kung nalagay nyo na at kung okay na, i-click nyo na lang po itong login. At makakapasok na po kayo sa inyong virtual Pag-ibig online account. And later guys, ay didiscuss ko sa inyo kung paano naman gamitin yung virtual Pag-ibig online account.